Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon 1 minute ago, bago-bago pa. Title, dapat maging handa at bukal sa loob ni Pangulong Marcos na ialay ang ultimate sacrifice. Ito ang matapang at mabigat na pahayag na bumungad sa pinakabagong kolom ni retired Marine Major General Edgar Arevalo, dating tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines sa The Manila Times. Sa kanyang sanaysay na pinamagatang The Ultimate Sacrifice, hindi na nagpaligoy-ligoy si Arevalo sa paglalatag ng kanyang konklusyon. Ang kasalukuyang krisis ng tiwala sa pamahalaan ay hindi na marisolba ng retorika, press conference o mga komisyong walang pangil. Mga malalaking isda, malaya pa rin, sabi niya. Binuksan ni Arevalo ang kanyang kolom sa obserbasyong ika-4 na araw na ng 2026. Ngunit nananatiling malaya ang mga tinaguriang big fish sa likod ng malawakang flood control scandal. Habang ang karamihang Pilipino ay umaasang may mananagot bago matapos ang nakaraang taon, ang mga umano'y sangkot ay tila nagdiwang pa ng Pasko at Bagong Taon sa karangian. Isang malinaw na kabaliktaran ng pangakong binitawan ng Pangulo. Kredibilidad na tinatangay ng baha. Ayon kay Arevalo, nagsimula sa maling direksyon ang panawagan ni Pangulong Marcos Jr. para sa transparency at accountability sa kanyang ika-4 na SONA. Sa pagtalakay umano ng Pangulo sa katiwalian na parang hindi siya bahagi ng gobyerno. Mahiya naman kayo! Oh, malinis siya hindi siya bahagi. Yan, I agree, maling-mali doon. Kasi parang siya yung whistleblower. He started on the wrong foot. Oh. Mabilis na nabura ang kredibilidad ng kanyang mga salita nang ilantad ng mga baha ang ghost, substandard at bayad na ngunit hindi pa tapos na flood control project sa iba't ibang panig ng bansa. Mula soundbite patungong pampolitikang sakuna. Ang inaasahang malakas na anti-corruption pitch sa SONA, ayon kay Arevalo, ay nauwi sa simula ng isang pampolitikang krisis. Nang mapilitang magsagawa ng mga site inspection ang Pangulo kasama ang media, doon naging malinaw ang lawak ng problemang matagal umanong naitago. Sa halip na magbunga ng malinaw na pananagutan, naging mitya ito ng mas malawak na galit at pagdududa ng publiko. Isang komisyon walang ngipin. Binatikos din ni Arevalo ang pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure na aniyay mabilis na naging toothless tiger. Wala itong sapat na kapangyarihan, pundo at mga kasapi upang tunay na makapag-imbestiga at makapagpanagot. Para sa kanya, malinaw na nilikha ito upang pakalmahin ang publiko, hindi upang maghatid ng hustisya. Selective justice at red flags. Tinukoy rin ni Arevalo ang umano'y double standard sa pagpapatupad ng batas. Ang ilang high-profile personalities ay pinayagang makalabas ng bansa sa ngalan ng due process, habang ang mga hayagang kritiko ng katiwalian ay nahaharap sa banta ng kaso, sedition o pagkawala ng pensyon. Para sa kanya, ito ay malinaw na sinyales ng selective justice. Kasama na po dyan si Major General Romeo Bipuques na may balibalita na aarestuhin na daw siya bukas. Bumababang tiwala ng bayan. Ibinahagi rin sa kolom ang resulta ng survey kung saan makikitang patuloy ang pagbagsak ng approval at trust rating ng Pangulo. Ayon kay Arevalo, hindi na ito simpleng issue ng imahe kundi ng moral authority at kakayahang mamuno. Hanggat walang tapat, malaya at walang pinipiling investigasyon at pananagutan, lalo lamang umano itong lalala. Ito na ang panawagan ng ultimate sacrifice. Sa huli, iginiit ni Arevalo na ang tanging paraan upang maibalik ang tiwala ng bayan ay ang sukdulang sakripisyo. Isang panawagan na bihirang marinig mula sa isang retiradong general.
Para sa kanya, ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi nasusukat sa talumpati o slogan, kundi sa kahandaang managot kapag ang pamumuno ay bigong maghatid ng katarungan. Ang iniwang tanong ni Arevalo ay tahimik ngunit mabigat. May leader bang handang basahin at sundin ang malinaw na writings on the wall, o mananatili itong babala na hindi kailanman papansinin? Ang ganda, no? Saludo ako dito kay Major General Arevalo. Nagkasama kami sa PMA. Na-assign kami sabay sa PMA 2005 to 2006 to 2009. Magaling talagang itong general. At sana makarating kay Pangulong Marcos ang mensahe, ultimate sacrifice. Hindi niya klinaro ano yung ultimate sacrifice. Kaya lang, writings on the wall, bagsak na ang tiwala ng taong bayan. Makikinig ka ba sa taong bayan o manatiling nagbingi-bingihan? So, salamat General Arevalo. Sana ituloy niyo ang pagsusulat, pagliliwanag para ang ating mga kababayan ma-enlighten sa tunay na katayuan ng ating bansa.